Sweet and sour fish, pwedeng gumamit ng kahit anong isda ang inyong gusto. Kaya naman, kung ano man po ang inyong isda na gustong gamitin, ay umpisahan na natin itong linisin. Siyempre, simulan natin sa pagkakaliskis. Pagkatapos naman nating linisin na iprito na natin ito, syempre ang uunahin natin ay mag-init ng mantika. Kapag mainit ng mantika, saka natin ilagay ang isda para ito ay hindi didikit sa kawali kung hindi non-stick ang inyong gamit. At syempre para maganda na rin ang pagkaluto ng isda na inyong piprituhin. Kaya naman, ito na siya at luto na. Ngayon naman ay isunod natin ang next step, ang pagigisa ng sweet and sour sauce. Pwede ito igisa at pwede rin namang hindi. Kung igigisa, pwede kayong gumamit ng kahit anong klaseng vegetable oil or any kind of cooking oil. Then, igisa natin ng konti itong ating bawang dahil nga tayo ay Pilipino, unahin sa pagigisa ang bawang saka isunod ang sibuyas. Ang sibuyas naman ay hahaluin natin hanggang sa ito ay maging translucent or hanggang sa ito ay lumambot. Then, lagyan din natin ng luya. Ang dami ng mga ingredients ay depende sa inyong panlasa. Ngayon naman, kapag okay na yung luya, ay isusunod naman natin ang red bell pepper na hiniwa-hiwa din natin ng pahaba. Haluin lamang or gawin natin ang ganitong paraan. At pagkatapos naman ng bell pepper, ito ay ating susundan ng iba pang ingredients katulad ng celery. Ang celery naman ay hiniwa ko lamang din ng maninipis. At ito ay atin lamang lulutuin ng 1 hanggang 2 minuto para ang ating gulay ay crunchy pa. At higit sa lahat, pwede rin kayong mag-add dito ng carrots. At ito naman ang panimpla na aking ginamit, asin at paminta, pwede rin ang patis. Haluin lamang natin ito at nang ang lasa ay magpantay. Siyempre, dadagdagan din natin ito ng banana ketchup or tomato sauce. At ito nga, ang UFC, ewan ko kung bakit ganito yung problema, parang ayaw na niya lumabas sa bote. At syempre, para hindi sayang, yung bote ay luglugan ng tubig dahil meron pa yung konti-konting ketchup na natitira. Haluin lamang natin ngayon at pagkatapos naman ay isama na natin dito yung tubig. Yan yung ating pinakapansabaw. At iyan naman ay depende sa dami ng inyong lulutuin. Ngayon naman, magsama rin tayo ng white vinegar. So, yan ang aking mga ginamit at syempre may asukal. Para nga sweet and sour, kailangan may vinegar at sugar. Atin lamang itong pakuluin hanggang sa maluto yung suka para mas masarap yung ating sweet and sour. And then, samahan na rin natin ng Worcestershire sauce. Ito ay optional lamang. Pagluto na yung ating suka, atin na itong tikman dahil ang gulay naman ay for sure luto na. So, kulang pa ng konti sa lasa, kaya konting asin at patis pa ang ating itimpla. At para naman lumapot yung ating sauce, lagyan natin ng slurry or yung tinubigan, kinanaw sa tubig na cornstarch. Ganun lamang kasimple. Haluin mabuti hanggang sa ito ay luto na yung ating cornstarch. Huwag masyadong marami at nang hindi siya magmukhang mahablangka. Kaya naman, tikman na yan. At kapag okay na ang lasa, ibuhos na natin dito sa ating ipinritong isda. Siyempre, naglagay muna ako ng sauce sa ilalim. Pwede din naman na pabuhos lamang sa isda, pero mas maraming sauce, mas masarap. Ilagay na natin dito yung ating piniritong isda. Pwede nyong hiwa-hiwain at pwede rin naman ang buo lamang yung isda. Ako naman, buo siya pero sinadya ko na medyo iliko siya ng konti para naman may konting design. At garnish natin ng green onion or spring onion. Kaya naman, ito na naman ang isang simpleng pananghalian mula sa Yudelmo's Kitchen. Bye-bye! Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo!